Good morning, John. Quick update sa um, cement app. So, in-implement ko na din dito yung para sa fuel. Login tayo. And ang changes lang dito is meron tayong una additional na maintenance para sa supplier category and suppliers. So, for example, this one, Shell, create ka ng supplier, yung supplier name, yung category, pwede mo i-select, and then details, address, tapos yung contact person, contact information, contact number, email, and then credit amount kung meron man, and then date signed, and default payment type. So dito yung it's 90 days, 30 days, 60 days, 15 days. Ayun. So pag na-set na yun, meron na rin tayong supplier order. So for example, create ng supplier order. Select natin yung supplier, tapos yung payment term, and then status, tapos notes. Almost the same lang siya din sa sales order. And then select ka na product, tapos for example this one. So ang madi-display dito is yung cost, since supplier order siya, hindi yung actual price, retail price. Tapos meron din tayong tax amount, discount, and other fees. So for example, quantity 1,000. So tapos pwede mag-add ng item if needed. And then click save. Tapos dito same din, merong order summary, total amount, paid amount. Tapos nandito na yung actually yung payment record payment. So pwede tayo mag-add dito. So for example, fully paid na siya. Tapos ngayon siya binayaran, cash, and then record payment. So as you can see here, makikita na yung balance kung meron man, and then paid amount. Yeah. Now, biggest change dito is yung sa access. So meron na tayong users depende sa access. So meron tayong user na nakadepende sa user type. Kita ko na lang dito. Currently meron tayong cement use access, and then fuel access. So admin, of course, meron siyang access sa lahat ng module and lahat ng data. Tapos dito natin pwedeng i-restrict yung access ng mga different user type natin. So for example, si cement user meron lang siyang access sa dashboard, invoice, payment, product, sales order, pero wala siyang access sa supplier order, sa maintenance. Tapos sa product type, may access lang siya sa cement in general, pero wala siyang access sa fuel. So lahat ng product na mayroong product type na cement in general, meron siyang access, pero sa fuel wala. And then supplier category, since wala siyang access sa supplier, hindi naka-check to. So each section, module access, product access, and supplier, meron siyang save button para if ever may update, yun yung i-update. And then ayan, dito. So fuel access, as you can see, may access lang siya sa dashboard, customer, product, and supplier. Tapos sa product type, fuel, and sa supplier category is yung sample category lang. Sa second tab is specific naman sa user. So pwedeng lahat, customer access I mean. So lahat ng sa cement user sample, meron siyang access sa lahat ng customer, while yung ibang user is wala siyang access, or pwedeng specific lang na customer ang access niya. So far yun yung change. Nag-deploy na din to sa production, so let me know lang if may questions ka. Yung previous na mga feature like yung sa sales order, invoice, and payment, intact pa rin naman yan. So si Roxanne, pwede siyang, yun lang yung access niya. So that's it.